You may wonder why I do what I do and why I have given my life to serving Jesus and doing His will, working for Him day and night. Well, I can't explain it, it's simple but true, and I started not too long ago. When God made a change, He made a difference, places love deep in my soul. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. Though I'm not fit to be a servant, Jesus has made me an heir to an eternal kingdom way up in heaven that God has gone out to prepare. That's why I'll serve Him while there is still time before the day comes to depart. And what keeps me going and so determined is this love down deep in my heart. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. It makes me want to tell everybody I see About this love that's down deep in my heart. in my heart. We're a band of Christian soldiers fighting Satan every day. We're standing up for Jesus while we're kneeling down to pray. If His precious blood has cleansed you and has washed away your sin, that makes you a member of the blood-washed band. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, and one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, then one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up as a member of the blood-washed band. Blood-washed band. Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. And gone are the mornings when fear without
warning would win and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary lest he forgets. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am now under that beautiful wonder of grace that erased all my past. And I feel the heartbeat of mercy inside me. And now I have found joy at last. I live in freedom that chains cannot bind, and I won't look back on what I've left behind. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. For me. Down through the ages, many people have tried to stop the power of God's word. They've tried to control it and even destroy it, anything, so it would not be heard. But the word has survived, and it's very alive, and it still has the upper hand. Before we came along, and after we are all gone, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. the eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. From beginning till now,
It has not lost its power, it's still God's inerrant word. From cover to cover, it's still a bestseller of any book in the world. Written down on those pages are the answers for the nations and the truths to guide their paths. But whatever they decide, they will surely realize that God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while the scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of the King James Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand, forever stand. Sailing on a journey, one dark stormy night, the disciples on board the ship were filled with fear and fright. But Jesus surely showed them winds and waves obey his will. For he quickly calmed the tempest when he whispered, peace be still. He can say peace be still. He can say peace be still. When he says peace be still, all the winds and seas obey. If there are storms in your soul, he is still in control. He can say peace be still to your soul. Sailing on a journey over the sea of life, often we're tossed about from the storms of sin and strife. But Jesus is the captain, he's the master of the sea. No matter what may happen, he can still speak peace to me. He can say peace be still. He can say Peace be still. When he says peace be still, all the winds and seas obey. If there are storms in your soul, he is still in control. He can say peace be still to your soul. And if there are storms in your soul, he is still in control. He can say peace be still to your soul. Fall and the lightning strike, the waves may toss me to and fro. I'll walk across the valley, I'll climb up the mountain, may wear me out and take its toll. But by the grace of God, every step I trod, he is my joy in everything. That's the reason, that is why I always have a song to sing. I always have a song to sing, composed by Jesus Christ, my King of Kings. Amazing grace, His grace plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile, smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, He is why I always have a song to sing. Oh, Satan, he may come and try to steal away salvation song in me and you. Sometimes he may be subtle, other times full blast, and try to make us sing the blues. But we are overcomers through the blood of Christ. What
That's the reason, that is why we always have a song to sing. I always have a song to sing, composed by Jesus Christ, my King. Amazing grace. His grace plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile, mile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, He is why I always have a song to sing. He is my reason, He is why I always have a song to sing. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. You say I'm not able, I'm too young or I'm too old, and I can't sing or teach. Isang malamig na umaga po sa inyong lahat. Yan, malamig na ngayong Friday at ngayong January ay sobrang lamig po. Yan. At pagamat ganun po ay ginising pa rin tayo ng Panginoon. Kaya tayo ay magpasalamat sa Panginoon na nandito na naman tayo nagsama-sama na naman tayo mga nanay sa ating Mother's Online Devotion na programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina. Thank God it's Friday once again. Yan. Sister Emilia, good morning. Good morning sa lahat. Amen. Ayan po, si Sister Emilia na faithful na nakikinig sa ating church services at mga online morning devotion at patuloy rin siyang sinishare yung mga programa ng church natin. Ayan. Pastor RJ, good morning po. Sister Myra, good morning. At si Brother Gilbert Hooper, good morning po. Sister Joyce, good morning. Sir Ariel Pametcha, good morning po. Sister Heidi, good morning. At Sister Rachel Geralde. Ma'am Flor Solomon, good morning po sa inyo. Yan sa Japan. Sister Annie Briones, good morning. Sir Asher Tamansano, good morning po. Wonderful day to all, sabi po niya. Good morning, mothers, Ma'am Sheila Marie Fernandez Armilio. Ma'am Vicky Magalong Reyes Parayaga. Ma'am Beth Elizabeth Saurda Narcisa. Ma'am Benita Gerlan. Ma'am Irene. Karil Banatao, good morning po, mothers. Brother Salvador Bore and Sister Nelda. Sir Junicio Narcisa, good morning po. Sister Geraldine Hofer, good morning. Angela, Myla Palangyo Orianda, good morning po. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon through Facebook Live. At nandito po ang mga kasama kong mothers upang batiin din po kayo ng magandang umaga po. Paginaw na po. Tuloy po natin. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. At thank you, Ma'am Sheila, sa aking mga kasama rito na napakaginaw po ngayon. Kaya painitin natin mamaya ang salita ng Diyos bawat
Si-share po namin. Kaya enjoy po. God bless. Del Bisuelo, good morning po. Amen. Naimbag nga bigat kada kayo amin sa lahat ng mga mothers. Good morning po sa inyong lahat at dyan sa inyong tahanan, dyan sa Kabikulan, Diyos maray na aga, sa Kabisayaan, maayong buntag sa inyong tahanan. At dyan sa Japan, kay Lamang Flor, Ohio gozaimasu. Yan. Stay tuned po. Amen. Pong magandang malamig na umaga sa lahat ng muli pang ini-invite namin kayo na makapakinig muli. To God be the glory. Magandang umaga po at patuloy po tayong makinig sa salita ng Diyos. To God be the glory. Ma'am Julie Castro, good morning po sa inyo dyan sa Manila. See you next week. Ayan. Masayang umaga po sa mga naggagandahang nanay, sabi po niya. Sister Isabel, ay sa Abgana. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo at nandyan po sa harapan ng ating screen yung ating topic ngayon sa ating morning devotion, yung 25 vision, My Family First. At napakaganda po ng vision na ito na ang pamilya natin ay kasama natin sa gawain ng Panginoon. At hindi rin naman po madali na ang ating buong pamilya ay makakasama natin, lalong-lalo na sa bahay-sambahan o kaya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Talagang merong battle, kaya meron lang po akong babasahing isang verse para po tayo ay mahamon po na magkaroon tayo ng vision. So yun po yung challenge sa atin ng pastor natin, na magkaroon tayo ng vision. Yung ibig sabihin ng vision is yung revelation of God to man. Yan po, na magkakaroon ng totoong Diyos sa ating pamilya. So yun po yung vision natin na sa atin bilang mga nanay, hindi lang sa atin kundi sa ating mga anak. Magkaroon sila ng Diyos. Basahin ko lamang po yung meron kasi akong mga kopya ng mga natin. Online morning devotion natin since 2022. Kaya i-review ko na lamang po yung mga natin, mga napag-aralan natin 2 years ago. Ayan po. 3 years ago na pala. Galatians. So ang tagal na po pala ng online morning devotion natin, no, hindi tayo nagse-celebrate ng ating mga anniversary. Wow. So ilang years na po ba yun? 4 years na po yung ating online morning devotion. Yan. At salamat sa Panginoon at yan ay nananatili. Yan. 2021 after pandemic po yata. Yan. Sister Tita Armas, good morning po. Pagaling po kayo. Pinapipray po namin kayo. Sir Edgar Ambonon, good morning, Mother. Sabi po niya. At Galatians chapter 6 verses 9 to 10. Ito po kasi yung aking life verse. So, ito po yung sinasabi dito sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sa verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto those who are of the household of faith. So yan po yung mai-share ko sa inyo na verse na mga nanay na yun nga, meron tayong mga vision sa ating buhay na kailangang manatili tayo sa gawain ng Panginoon. Kailangan na isama natin ang ating pamilya sa ating mga vision, na merong Diyos sa ating tahanan.
Yun po. So, last Friday, sinabi ko po na liwanagin natin sa ating mga anak, isa-isahin natin sa ating mga anak yung tinatawag na kaligtasan na ipaliwanag natin, yung tinatawag na salvation, at talagang tiyakin natin sa kanila na sila po ay ligtas. Kailangan talaga na mag-spend ng time para po sila ay kausapin. Yan po. Sabi po dito sa Galatians chapter 6 verses 9 to 10 na huwag po tayong mapagod. Yan. So ang challenge po dito ni Apostle Paul is written by Apostle Paul to the Galatians. Yan, sa mga taga-Galatia. Yan po, sa mga mananampalataya ng Galatia. Na china-challenge niya yung mga mananampalataya doon na to keep on doing what is right and trust God for the results. For in due time, we will reap a harvest of blessing. So yan po yung, yung sinasabi ni Apostle Paul dyan na huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. At patuloy na magtiwala sa Panginoon sa gagawin ng Panginoon sa mga ating ginagawa para sa Kanya. Yan. So ang Diyos pa rin ang gumagawa. Then, in due time, sa darating na tamang oras, tayo po ay magre-reap, mag-aani. Ng ano po ang anihin natin? A harvest of blessing. Yan. Kaya ipakita natin sa ating buong pamilya na mahal natin sila. Siyempre, hindi naman natin mamahalin yung pamilya natin kung hindi natin unahing mahalin ang Panginoong Diyos. Yan po. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-attend sa simbahan, kaya nga nag-uusap kami ni Pastor RJ, bakit maraming hinanakit, maraming sama ng loob. Hindi lang tayong mga nanay, di ba? Yung mga tatay, may mga sama ng loob sa kanyang pamilya, sa ibang tao. Sabi ko nga sa kanya, kasi hindi sila nananatili sa salita ng Diyos. Hindi salita ng Diyos yung focus nila. Ang focus nila ay yung sarili nilang damdamin. So, mag-graduate na po tayo dyan, mga nanay, di ba? Graduate na natin yung sarili natin na magkaroon tayo palagi ng sama ng loob. Alisin na natin yan. So, kung mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang ating pamilya at dapat tuloy-tuloy. Yan po yung sinasabi ni Apostle Paul dyan na let us not be weary in well-doing. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Diba? Kahit may sakit tayo, iisipin pa rin natin yung kapakanan ng pamilya natin. Sino kaya ang gagawa ng mga gawain? So yun yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating pamilya na iiwasan nating magkasakit. Kung magkasakit man ay makarecover ka agad, di ba? Opo, gamot natin ay word of God. Tama po yun. Na ayaw nating hindi makinig ng salita ng Diyos. Babangon at babangon tayo. At kung hindi naman natin kaya ay gagawa tayo ng paraan. Ano ba yung kailangan dito para mawala na yung sakit na to? Ganun ba? Tapos, dapat tuloy-tuloy ay ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Bagamat tayo ay nagagalit, di ba? Pastor RJ na nagpapatawa kay Sister Annie. Ayan, basahin mo Sister Annie at sumagot ka. Yan. Ang sabi ni Sister Annie? Single pa po ako, Pastor. Kumusta ka raw, sabi ni Pupoy. Ni Pastor RJ. Single pa daw si Sister Annie, yan, looking for partner. Yan, dapat kasama palagi ang Diyos. Yan. As you wake up in the morning, did you show to your family that you pray, that you read your Bible? Do we have an excellent spirit? Yan. Introduce to your family that your God is alive and existing. Naririnig ba ng anak at asawa mo ang iyong panalangin?
Let God be still God at home. Even you have a big problem and bad attitudes of the members of our family. Kaya binabasa ko ito, sabi ko, tamang-tama to para sa mga vision namin. Tamang-tama rin sa akin. Sabi nga ng Bible, let us not be weary. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti at maging matapang tayo. Yan. Lagi nating i-practice ang good spirit. Yan. As early as 5 o'clock. O early in the morning, nagpipray na ba tayo sa mga mahal natin sa buhay? Yan. So, dapat hindi tayo napapagod ng mga nanay na gisingin sila. Yan. Belte, gising na. Shade, gising na. Katukin sila to join the early morning devotion. Bagamat si Pastor RJ nga yung nagsasalita doon, hinayaan ko lang siya magsalita. Pero pag wala siya, ako naman yung nagsasabi sa kanila, ay, lumabas na kayo doon, tawag kayo ni tatay. Labas kayo doon, tumulong kayo doon. Ulit-ulit na sasabihin natin. Kaya, huwag tayong mapagod na. Bagamat parang nararamdaman natin, hindi sila nakikinig. Parang nakikita natin, hindi sila interesado sa mga sinasabi natin. Magsalita pa rin tayo ng magsalita, di ba? Kasi tayo yung authority ng buhay nila bilang mga nanay at tatay. Tayo po yung may nakakaalam ng nila, ng mga dapat nilang gawin. Yan. So laging sinasabi ni Pastor RJ na mag-spend palagi ng oras sa pagbabasa ng Bible, prayer time, yun sinasabi niya, pag pumunta sa area, be spiritual, yun. Kaya kapag tayo ay nire-remind ng pastor natin, ano ba yung ginagawa natin sa area? Spiritual ba tayo? May mga nakahanda ba tayong sagot sa mga binibisita natin ng mga miyembro ng pamilya na encourage natin na umattend? Yan. At mag-spend tayo ng pagbabasa ng Bible at prayer time para ma-establish ang good relationship sa Panginoon. So, kung tayo ginagawa natin yun, ipagawa din natin sa ating mga anak. Yan. So, kung sa palagay po natin ay hindi nakikinig yung miyembro ng pamilya natin sa mga sinasabi natin, tinuturo natin, o walang result ang mga sinasabi natin, let us not be weary. Yan. Kaya ayan, Sister Emilia, let us not be weary. Huwag po tayong mapagod sa pagpapakilala ng totoong Diyos sa ating pamilya. Dahil kapag ipinakilala natin sa ating pamilya ang totoong Diyos, ay merong magagawa ang Diyos na hindi natin magagawa. Ayan. So ang ganda ng mga verses na nababasa natin sa Bible. We share the gospel to them, but the Holy Spirit is the one who convicts them. Lalong-lalo na sa mga nababahagi na natin ng salita ng Diyos, na huwag tayong mapagod na mag-soul winning. Ayan. Dahil sabi ng Bible, kapag tayo ay nag-share ng gospel, ay pinapalaganap natin ang population ng heaven. Ayan. So, sabi dito, the Holy Spirit is the one who convicts the sinner. We have no power to change the mind of our kids, but God has the power because He is omniscient, all-knowing, omnipotent, all-powerful, and omnipresent, all-present. Kaya nga kung pag tayo ay nagtuturo sa ating mga anak, sinong kasama natin sa tahanan natin? Minimension natin ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya kakausapin din ng Diyos ang ating mga anak. Let your family hear your prayers. Huwag nating itolerate ang mga gusto nila na pansarili. Dapat ang Diyos ang masaya sa ating family. Kaya nga sinasabi ni Pastor RJ sa pag-convict sa ating mga anak sa gawain ng Panginoon, talagang labanan po yan. Merong pakikipaglaban talaga. There's always a battle. Kasi gusto nila sila ang masusunod. Hindi naman po pwede na sila ang masusunod. Yan. Kaya pag sa tahanan namin, ang battle namin talaga yung gadget eh. Yung gadget na uunahin nila yung gadget, sabihin ko,
puntahan niyo muna si tatay doon dahil kasama niyo yung mga full-time doon. Puntahan niyo si tatay. Paulit-ulit na sinasabi ko sa kanila. Pag wala si Pastor RJ, nagbasa ka na ba ng Bible mo? Bakit yan na naman ang binubuting-ting mo? So, kailangan agawin natin yung mga bagay-bagay na nag-o-occupy sa kanilang sarili na hindi naman para sa Panginoon yung ginagawa nila. Kaya, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil sa mga salita ng Diyos na kanilang napapakinggan ay nandyan naman na nakakasama sila sa pagpunta sa area, pag inutusan naman sila ng pastor natin, pumunta kayo dyan, magtrabaho kayo dyan sa labas, ay sila naman ay sumusunod. Bagamat sa kanilang murang edad, ay talagang nandoon yung sarili talaga yung ipipilit nila yung gusto nila na sila ay nandoon sa kanilang kwarto. Pero tayong mga magulang, palagi nating i-check yung kanilang mga ginagawa. Hindi pwedeng hindi sila pakikialaman. Kaya yun lamang po yung may i-share ko ngayon sa ating mga vision, mga nanay. Dapat lagi nating isama ang ating pamilya sa ating mga vision. Huwag tayong mapagod na sila ay hubugin sa salita ng Diyos. At kung hindi natin nakikita, yung na sila po ay lumalago pa po spiritual, ay patuloy tayong gumawa ng paraan. Huwag tayong mapagod, huwag tayong magdamdam, alisin natin yung mga bitterness, sama ng loob. Kaya nga inaano ko yung palagi yung sarili ko, ina-examine ko palagi yung sarili ko. Kapag may naririnig ako na parang hindi gusto ng aking puso, lagi akong merong panlaban na verse. So, God is greater than our hearts, di ba? So, meron yung pagkakataon na ganun parang may negative sa ating puso na mga naririnig natin na mensahe ng Panginoon. Pero, ano ba yung verse na pwede mong panlaban dyan? Kasi, meron tayong palaging panlaban sa mga negative na thoughts natin, negative na pakiramdam natin. So, ano yung mga verses na pwede nating panlaban? Kaya mga mothers, instead na tayo ay maging emotional, ay palagi tayong magbabad sa salita ng Diyos. Ipakita natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, na tayo ay nananalangin at parinig natin sa kanila na yung ating panalangin ay kasama sila palagi sa ating mga vision. Yan po. Thank you din, Sister Annie, sa iyong pakikinig. Yan. At yun lang po may share ko. At alam ko, nandyan po yung mga kasama natin mga mothers. Maganda rin po yung kanilang ibabahagi sa atin na Word of God. Sister Irene. Ay, sorry po, hindi pala kami nakapag-special number sa next Friday nila po. Amen. Thank you, Ma'am Sheila, sa ating napakinggan ngayon. Na totoo po yun, na tayo bilang isang nanay ay dapat ay meron tayong puso sa ating mga anak. Huwag nating tutuldukan. Huwag tayong susuko. Kahit marami nagsasabi ang titigas ng ulo ng mga anak niyan, ay huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. Turuan pa rin natin yung ating mga anak na bagamat matitigas ang ulo, sapagkat ang nagbabago ay ang Panginoon. Hayaan natin na ang Panginoon ang mipo sa kanila na ma-motivate sila na yung palagi nilang napapakinggan sa pulpito, sa ating mga pastor, hindi po sa ating mga nanay, ay huwag nating iisipin na walang resulta. Yan. Isipin natin lagi na magkakaroon din yan ng bunga yung ating pagpapagal na. Huwag nating silang susukuan na sabihin natin na ang titigas ng ulo nyo. Huwag tayong susuko. Yan, na sila yung masusunod. Kahit marami nagsasabi na mga tao na, yung anak ni ganito, ganyan, ganyan.
wag nating papakinggan yung sinasabi nila. Wag tayong mapagod, magturo pa rin ang magturo. Kasi tao tayo, hindi tayo perfect na na katulad ng Diyos na hindi nagkasala. Tandaan natin tayo ay, sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Na talagang walang perfect. Ganon din sa family. Na bagamat sinabing walang perfecto na pamilya ay sisikapin pa rin natin na madala sila sa church at kahit anong sinasabi nila, kahit ang titigas ng ulo ng mga alaga natin. Kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga alaga ko na dinidisciple ko, pamangkin, apo, ay talagang pinagkatiwala nila sila sa atin dito sa church. Dahil alam nila na ang church natin ay may standard, nagtuturo ng mabuti ang ating pastor na hindi niya sinusukuan tayong mga membro na bagamat matitigas ang ulo mga anak natin ay prayer pa rin talaga yung ating sandata, panalangin at yung word of God para sila ay mabago. Nang sabi nga ay let us not be weary. And sabi sa Proverbs 16 ay Galatians 6, brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual restore such an one in the spirit of meekness. Consider thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Na lahat tayo na mga tao, especially kami mga mothers, sa akin sa sarili ko, na hindi ko niisip na ako lang yung ganun na. Lahat tayo may kanya-kanyang burdens. Sapagkat nung ako'y nakarating dito sa church, talagang burden ko na yung family ko. Yun ang una kong naisip. Kasi ang matandaan ko noong 2006 nang makarating kami sa church, ang team din noon ay My Family First. At nung narinig ko yung preaching ni Pastor mula sa pulpito, nakarating ako rito. First time ko nakarating. October 1 kami nakarating sa church. Ay 2006. Tama-tama yung team noon ay My Family First. Kaya nung nakikita ko si Brad James, yung kuya ni Sir Edgar, nakita ko na lahat ng kamag-anak niya, pinupunta niya, sinasama niya kami kahit saan. Nagkaroon din ako ng burden sa sarili ko na ang ginol ko ay gusto kong madala rin yung family ko. Na bagamat ang titigas ng ulo nila, na alam naman natin yung Cavite ay talagang worse yung mga tao dyan. Pero sabi ko, may pag-asa pa tong mga batang to na kapag dinala dito sa church ay magkakaroon din ng resulta ng bunga yung ating pagpapagal, yung ating pagtuturo sa kanila, especially yung ating pastor na walang sawa nagpipreach tungkol sa pagbabago na sabi nga ang Diyos ang nagdadala sa kanila. Sa church, tayo, wag nating silang susukuan. Kasi kahit tayo sarili natin di ba? May kalaban natin. Yan yung battle, yung between good and bad. Na hindi natin minsan nababantayan sarili natin. Na nagkakasala tayo kasi tao lang. Pero sinisikap din natin na masunod yung salita ng Diyos. Nang sabi nga, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. For every man shall bear his own burden. Na tayo, ang bawat isa sa atin talagang may burden tayo, na meron tayong vision para sa kanila. Na iniisip natin yung isang tao yan, katulad yan si Nuno, example yan, na gusto ko isang araw nakikita siya nagpipreach na yun yung kasiyahan natin na kapag yung mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin na sabi nga from darkness to light, na from yung magmula sa kadiliman, di ba? Sila ay nasa kadiliman. Kaya wag tayong susuko. Wag natin silang hayaan na maagaw sila ng diablo. Na makukulit, sabi yan, si Joanna, ganito, ganyan. Ang dami nilang
sinasabi, siyempre bilang isang nanay, ikaw yung nasasaktan kasi hindi mo naman sila, wala namang nanay na gusto ang anak nila ay maging ganyan na maraming sinasabi ang ibang tao na talagang tayong mga nanay ay sinisikap natin na yung ating mga anak ay mapabuti. Na makita nila yung ginagawa natin, yung pagpapagal natin, na para sa kanila yan. Kaya natin sila dinala sa church, hindi natin sila hinayaan. At nagpapasalamat din ako sa ating pastor kasi yung kinakausap sila ng ate ko na pwede ba dyan yung mga apo ko, gano'n. Talagang si pastor open siya sa lahat na dali mo rito para dito natin sila ititrain, tuturuan, kahit ganyang katigas yung mga batang yan, na hindi din nagsasawa si pastor sa pagtuturo sa amin ng mga full-time. Nagpapasalamat ako kasi hindi siya namimili ng tao na dadalan dito para i-train. Kaya kami mga nanay, wala namang nanay na gusto ang mga anak ay mapahamak. Wala namang nanay na gusto na ganyan lang yung anak, na ahayaan natin sila na maagaw ng dyablo na magpatuloy sa kasamaan. Sapagkat nandyan tayo na gumagabay, pero ang Diyos pa rin ang nagbabago sa mga anak natin, na kahit marami tayo narinig, oh, yung anak ni ganito, ang ganito yung ugali, ang sama-sama. Tayo pa rin ang yung, kasi accountable tayo sa kanila. Tayo yung mananagot sa Panginoon isang araw. Ay huwag tayo magsawa ipag-pray sila, i-train sila na bagamat ganyan. Kasi ako sa totoo lang namamalo ako pag nakikita ko na hindi maganda yung ginagawa nila. Kahit yung mga apo ko, yung mga pamangkin ko, kaya yung mga kapatid ko talagang ipinagkatiwala nila sila sa akin. Kahit yung mga apo nila. Dahil alam nila, itong church na to ang nagtuturo para mabago yung mga batang yan. Matrain sila sa gawain. Kaya ako ipinupush ko talaga sila na mag-involve sa ministry. Na ayoko yung mga batang yan ay walang ginagawa para sa Panginoon. Kaya pagdating sa soul winning, pagdadala ng bisita, grabe yung battle namin. Talagang ipinaglalaban ko sila at pinupush ko sila na nandito na tayo sa gawain ganito. Bakit pa tayo aatras? Wala nang ibang safe na lugar na tayo pupuntahan, kundi itong church. Sabi nga household of God, na lahat ng nagpo-full time ay mapalad sapagkat araw-araw busog tayo sa salita ng Diyos. Na ito yung giging sandata natin para tayo ay tuloy-tuloy na mabago. Pinapaalalahanan tayo. Sapagkat mahirap yung malayo ka sa Panginoon, wala kang naririnig na salita ng Diyos. Talagang pakiramdam mo ang layo-layo ng Diyos sa'yo kapag hindi mo naririnig yung salita niya. At magpasalamat tayo kung ang ating pastor ay matapang pagdating sa salita ng Diyos. Kinokorek tayo. Ay, kasi sapagkat ang ginagamit niya sa atin ay Word of God. Kaya ngayon yung vision ng ating Panginoon na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng goal. Kaya itong taong 2025, pagpasok pa lang, ay talagang yun ang sinabi ng pastor. Magkaroon tayo ng vision. Yan. Wala tayong gagawin yung goal setting na hindi lang kami mga full-time ang kanyang pinagsasabihan na magkaroon ng vision, kundi pati yung mga tagalabas, talagang gusto niyang marinig. Ano ba yung vision mo this 2025? Yan. Na isa dyan yung my family first. Na aanin mo yung marami kang na di-disciple sa iba. Pero ang tanong, how about your family? Nadala mo na ba? Kaya yun yung tinuturo ko sa mga bina-Bible study ko.
sino pa yung mga kamag-anak mo na hindi pa saved. At yung bago kong disciple, naka 7 months na siya, na talagang one-on-one kami, talagang itinuturo ko sa kanya na yung mga anak mo, pag nahanap mo yung address. Kasi itong disciple ko, inahanap niya yung broken family sila. Pero ngayon, nagkaroon din siya ng burden. Yung mga anak niya, gusto niyang makita. At sabi ko, pag nahanapan mo na yung address, isama mo ako at i-Bible study natin, dadali natin sa church. Yun yung sinabi ko. Kasi nagkaroon din siya ng burden sa family niya. Gusto niya na yung mga anak niya rin ay madala dito sa church. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga bunga ng pagpapagal natin. Huwag tayong susuko. At number 1 dyan, yung ating family. Dali natin sa church. Let us love one another. Yan, sabi rito sa 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Tayong mga nakakilala na sa Panginoon, tayo yung responsible sa kanila, sa family natin. Tayo yung ginagamit ng Panginoon sa loob ng tahanan, ganun din po sa mga kamag-anakan natin. Tayo na yung mag-initiate na sikapin natin, ipag-pray natin na madala natin sila sa house of God. At higit sa lahat, yung sila ay mabahagian ng salvation, mabautismo, maging kabilang sa body of Christ. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you po, Sister Irene. At maganda na patuloy na maipapakita natin sa ating pamilya yung pagmamahal natin sa kanila. Yan po. Sister Lanilyn Manansala de la Cruz, good morning. Ay, pamangkin niyo po. Sister Raquel, ayan, nakikinig na Sister Raquel. Good morning. Sister Benny po. Ha? Amen. Thank you po. Laika Apilado Beberino. Good morning, everyone. Mother ni Sister Jamaica. Morning po. Good morning po. Good morning po sa lahat na po ng mga nasa Facebook. Ayan, andyan po yung mother ni Sister Jamaica. Yung pamangkin ko, si Lanilyn de la Cruz. Magandang umaga pong muli at andito na naman po kami na mag-share ng salita ng Diyos na dapat po nating maibahagi. Yun po yung tungkol po sa yung winning first our family at kung paano po natin masasama po sila sa atin pong vision na sabi nga po dito na yung vision po natin sa ating pamilya na kung paano po madala sila sa Panginoon ay andun po talaga na kailangan po natin na ipag-pray. Una-una po talaga maipag-pray po ang bawat isa. At yung vision po natin na maibahagi po natin sa kanila yung salita ng Diyos na sabi nga po dito na yung vision is revealing the word of God na ito po yung sa nakikita na sa atin na dapat makita na sa atin ito na sa puso na yung puso ng Panginoon at isip ng Panginoon ay dapat ay nandoon. At tingnan po natin sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Kung wala po tayong vision, tayo po ay wala lang, parang ano ba na andun lang din tayo sa libutan.
Kung hindi po natin ah, yung vision po natin na yun na hindi tutuparin na sa ating pamilya. Pero sa atin yan may yung andun nung una andun po tayo sa spiritual darkness na yung vision po na dapat po natin na ibahagi sa ating pong mga kamag-anak, pamilya. At andun nga po yung battle. Andun parati na yung battle. Maano po natin sa atin pong set ng ating pong vision sa atin pong family. Andin po talaga yung mga panghadlang po ng dyablo. Kaya yun nga po sa atin pong mga anak, sa atin pong mga anak ay andun po yung dapat na talagang i-focus po natin yung panalangin sa kanila at yung attention po natin bilang isang mga magulang. Sabi nga po ni Sister Irene kanina na wag natin silang wag natin silang pabayaan at pagtiyagaan natin. At tayong mga magulang, sa totoo lang, andun din po yung kahit di natin sila anak, andun po yung pagmamahal. Kaya po, gusto natin sila na matuto din sa mga gawain sa lahat po ng dapat na gawin ng isang kabataan. Sa totoo lang po na kahit na yun nga sinasabi ni Sister Irene na pagtiyagaan yung mga anak at dahil andito na nga sila sa church. Pero dapat tayong mga magulang na wag sasakit ang loob natin na kung sakaling sila ay mapagalitan o mapapaalalahanan. Kasi talagang ganon. Kasi ang mga kabataan nga ngayon hindi kagaya ng natin. Hindi kagaya ng ugali natin noon at pagtuturo sa atin ng ating mga magulang noon na minsan lang na tayo na sabihan ng ating mga magulang noon ay alam na natin yung mga gagawin. Na hindi katulad ngayon na kahit na anong salita mo, kahit na anong galit mo, andyan pa rin yung katigasan ng ulo, katamaran nila. Kaya tama na pagtiyagaan natin sila. Pero andun pa rin yung kung magagalit ka talaga kasi nga yung makikita mo yung katamaran nila na parang walang nangyayari sa sinasabi mo, sa itinuturo mo, ganon. Pero pagtiyagaan nga natin talaga. Pero tayong mga magulang ay wag nating kakasama ng loob kung yung mga anak natin nga ay napagsasabihan. Kasi kung masakit sa kanila, kung masakit sa inyong mga magulang, ganun din naman kasi magulang din naman tayo na nagsasabi. Pero sa totoo lang, andun din yung eagerness. Ako na nga, kaya ako din nagagalit. Talaga inaamin ko, nagagalit ako. Pero hindi ko naman, wag nating sabihin na isinisisi sa mga magulang. Hindi ganon. Kasi gusto din natin silang matuto. Kaya nga, ang sabi nga dito na merong spiritual, andun tayo sa spiritual darkness dati at spiritual destitution. Ang sabi nga dito na dito sa Philippians 3:13-14. Sabi, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto these things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Na sabi dito na wag nating sabihin, wag nating isipin na ikaw ay talagang nakarating na doon sa rurok ng pagtuturo. Pero
andun pa rin yung wag nating, sabi nga rin, never think that you completely arrive. Yun. Wag mong sabihin na nakarating ka na doon sa ganong tugatog ng pagtuturo. Pero isipin pa rin natin na andun pa rin yung katigasan ng ulo talaga ng mga bata ngayon. Pero yun nga, dapat wag nating panghinawaan. Sabi pa dito na stay singly focused, one thing I do. Yun. Na dapat, sabi dito sa 2 Peter 3:8, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years and 1,000 years as one day. Na dapat andun na wag tayong maging ignorante sa bagay na isang bagay, yun ba? Na that one day is with the Lord as 1,000 years and 1,000 years as one day. Yun. At isa pa, forget the past. Yung iwaksi natin sa isipan natin, sa kalooban natin, sa puso natin, yung nakaraan na kahit na yung hindi magandang nakaraan. Wag na nating balik-balikan pa, wag na nating isip-isipin pa. Although talagang maiisip, andun pa rin na pero nandito na tayo sa Panginoon para makuha natin yung vision natin, na i-focus natin yung totoong vision natin sa ating mga pamilya. At lastly, we always reach forward. Na yung i-forward natin yung isip natin, yung puso natin sa magandang bagay na dapat sa salita ng Diyos, na dapat na i-focus natin. At doon makakamit natin yung vision na yon, na katulong natin ang Panginoon. At sa totoo lang, kagaya nga kahapon na sa aming pag-saturate doon sa Santo Rosario. Bagaman hindi ko noon pa lang ako nakapunta sa lugar na yon, ay talagang nakikita mo na doon sa school, doon ako nag-focus kasi hindi na ako naglakad-lakad ng panang malayo kasi nga yung paa ko masakit. At nakakatuwa ang Panginoon, nagbigay siya ng mga masisyaran, at yung mga magulang na nagsusundo at naghahatid doon ay nagsinyaran ko sila. At sabi nila, yung parating kagaya natin na nagagalit sa mga bata na matitigas ang ulo, na itinuturo sa tama. Doon nakita ko kahapon na may isang nanay na galit sa anak. Ang tigas-tigas ng ulo. Pinalo-palo hanggang sa karamihan ng tao, hanggang sa naisubsob doon sa may hagdan. Sabi ko, wag naman ganyan. Sabi ko ganyan. Di hanggang sa nung na bumaba na yung bata doon sa hagdan. At nung naiwan na yung nanay, kinausap ko na siya, sinyeran ko siya. At umiiyak, sabi niya ganun, bakit ganito ang mga bata sa ngayon? Sabi niya ganun, hindi ka paris nung una. Sabi niya, ay talagang pagtiyagaan natin yung mga anak natin, ipanalangin. At yung kagaya nga, yung sabi ko na kung walang salita ng Diyos, ay hindi natin maiituro ng mabuti yung mga bata kung hindi biblical ang dapat na ituro. Kagaya nga na sabi ko nga sa kanila na kahit na saan, kahit na nga nasa church ka ko ang mga bata, kung nakakasalamuhan naman nila yung mga sa mundo, sa labas, nakakasalamuhan nila. May naririnig sila, may nakikita sila na nagagaya nila. Kaya yun nga, pagtiyagaan natin ang ating mga anak, sabi ko nga. Hindi naman masama na paluin mo ang anak mo dahil nagkasala. Pero wag mo naman ingungod-ngod, wag mo namang
anuhin ng ulo, paluin ng ulo, kung saan-saan, sabi kong ganon. Kasi yan ding bata ang magsasuffer kako kapag ganyan ang pag ano. Hanggang sa umiiyak na nga siya kasi single mother daw siya. Sabi kong ganon. Kahit na single mother ka, kung ang tamang pagtuturo kako sa bata ay oo, palo ang kailangan nila. Tapos sabihan mo ng maayos, sabi ko nga ganon. At yun, kaya yung merong isang nanay na nag-react din na tama po kayo, sabi niya ganon. At nagawa ko na rin yan kasi meron ding nakapag-share sa akin ng ganyan na patungkol sa mga anak na matitigas ang ulo. Ginawa ko na rin yun, ni-reverse psychology ko, sabi niya ganon. Na imbis na palupaluin mo ng kung saan-saan, kausapin mo. Yan, kausapin mo. Kaya huwag tayong manghinawa. At sabi nga ni Sister Irene, na tulong-tulong tayo na mag-ano sa mga bata. At tayong mga magulang, andun din yung tiyaga natin. At yun lang po, to God be the glory. Sister Beth. Hello, good morning uli. Sa lahat ng mga ano. Actually, continuation ito nung last week na nag-decide na lang ako na hanggang last Friday ng January about Christ-centered home. Ay di-discuss ko kasi para hindi masyadong mahaba. Ngayon, kasi bakit Christ-centered home na dapat ifo-focus natin yun ang vision natin sa ating family kasi sabi nga ang Christ-centered home, nandun yung kasiyahan, nandun yung kaayusan, nandun yung spiritual discipline, nandoon yung bawat membro ng tahanan, tinitingnan niya kung ano ba yung purpose ng Panginoon doon sa family na yun, sa every family, at nandoon din yung place ng paglilingkod sa Panginoon. So, yung Christ-centered home, sabi nga dito, it is a more than a place ng Bible-believing family na mga nakatira doon. Ito yung kung ang tahanan, ang Christ-centered home, ito yung place na mayroong security ang bawat membro, ang bawat nakatira doon. Andun yung prosperity at nandun yung provision. Although sabi nga, nandoon na po-provide yung pangangailangan, naging maayos yung kalagayan kasi masipag yung mga magulang o kaya nagtutulong-tulungan sila. Pero kung hindi binigyan ng Panginoon ng kalakasan o maayos na hanap buhay, hindi yun magpa-prosper yung ganong kaayusan. So kaya kailangan nga sabi nga sa isang tahanan, nandoon yung attribute ng Panginoon kasi siya yung the one, yung greatest one na nag-build ng ating tahanan. So Psalms 127 verse 1, sabi nga dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So sa isang yes, tayo nga nagpatayo ng ating tahanan, tayo nagpatayo ng ating bahay, pero ito yung bahay natin, tinayo natin, pero yung Panginoon, siya yung nag-build ng ating home, ng ating bahay. Iba yung bahay sa tahanan. Yung bahay, yung tirahan, yung place, pero yung home, kung nandoon yung masayang pagsasamahan na nakatirang mga pamilya. So yung sabi nga dito, ang bago natin na build ang ating tahanan, meron tayong builder na pinipili, di ba, na mapagkakatiwalaan natin na siya ba ay tama, merong konsiderasyon, iisipin mo yung hindi ka gastos ng maayos. Di ba yung mga kinoconsider natin at sila din yung tumitingin na from paglagay pa lang ng beam, ng column, doon na sila talaga nakabantay, samantalang paminsan tayo, tinitingnan na lang natin, chine-check na lang. Hindi unlike ng builder, nandoon siya all the time para tingnan, i-manage niya yung construction. So, sabi nga, bilang tayo may mga asawa, bilang tayo mga parents or godparents, nang kinakailangan na sa ating family, na nandoon, nakafocus tayo nga na maging Christ-centered home yun. Kasi alam gusto natin yung ating tahanan, ito yung magiging secured ba ang bawat membro ng tahanan na nakatira dyan, at nandoon din yung prosperity. Ibig sabihin, hindi naman ikaw mayaman, hindi ka sagana sa lahat, nagkukulang ka pa naman. Pero yung bang madali magaan ang buhay na hindi ka nagpapanik, na wala ka nang isasaing,
Kasi alam mo may Panginoong Diyos na magpo-provide para sa iyo noon. So, kaya nga sabi nga ang Christ-centered home, ito yung ang Panginoon mismo ang nagmo-move sa isa family na yun. Siya ito mismo ang builder. Sa tahanan yan, nandoon yung right foundation na yung builder walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoong Diyos na makikita na lang natin from wall to wall, nandun yung kasiyahan, nandun yung lagi yung success or kaya yung victory, na sa anumang sigalot, anumang problemang meron tayong hinaharap, nandun pa rin yung bang panalo ba? Ibig sabihin, hindi tayo, walang nagwawala, walang nawawala. So, nang sabi nga ang tahanan natin, yung ito nga yung kasi ang ating family ay dinisign ito ng Panginoong Diyos. So dapat lang na andoon yung andun yung talagang makikita sa atin yung image ng Panginoong Diyos. Na ito sabi nga kasi ang Panginoong Diyos nung pinut up niya, i-establish niya isang family, nandun yung kanyang desire na magkaroon ng healthy family tayo lagi. Healthy hindi lang sa physical kundi spiritual, na ibig sabihin at kasi sabi nga kapag mayroong healthy family, meron din tayong healthy society. So, ang Christ-centered home, sabi nga dito na dinisign ng Panginoong Diyos magmula sa ating marriage hanggang sa nagkaroon tayo ng family. Ito ay nagpapakita sa mundo na kung gaano tayo pinagpala ng Panginoong Diyos kapag ikaw ay inuna mo o kaya kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoong Diyos. Sa simula pa lang ng pag-put up mo ng family, nandoon na nandoon na ang Panginoong Kristo, nandoon na yung Panginoong Diyos sa tahanan mo. So si Jesus, sabi nga ito yung foundation kasi siya ang Panginoon, 'di ba? Sabi nga ang Panginoon ay nandoon yung love, nandoon yung joy, nandoon yung peace at unity at prosperity sa bawat sa tahanan natin. Ano man yung maging tension, may mga moment na may hindi mawawala yun, may tension, may disagreement doon sa tahanan na yun. Pero alam natin kung paano natin hahawakan. Hindi ba yung kulang na lang magpatayan ang ama sa anak, diba? Ama o sa anak, o kaya kulang na lang na sila nang magkalkala ng lahat ng sama ng loob, na wala na yung respeto ng anak sa kanyang mga magulang. At sabi nga doon na kaya natin dalhin yung moment na yun. Kapag ang isang tahanan ay Christ-centered home, nandoon yung peace, nandoon yung unity, nandoon ba yung mayroong yung mas malalim na Tagalog sa peace, nandoon ba yung kapayapaan ba, na kahit nagkakaroon ng debate, nagkakaroon ng sagutan, pero hindi nagkakaroon ng argument pero hindi nagsisigawan, hindi nag-aaway at nagkakaroon sila ng debate para ayusin kung ano man yung sigalot, ano man yung tension na meron doon at inaayos yun ng maayos at sabi nga kapag hindi na-resolve na kung medyo mabigat, andun pa rin yung family na niluluhuran nila, pinapanalangin ng bawat isa para magkaroon sila ng kalakasan sa bawat isa. So sabi nga tayo bilang isang magulang, tayo binigyan ng responsibility para ayusin natin, para tayo ang mag-mold sa ating mga anak. Isang example na lang yun, na sabi nga huwag nating hahayaan na ating mga anak na kung sinabi nila, magtitiwala na lang tayo. Binabantayan natin, tinitingnan natin. Chini-check natin kung sila ba ay nandun talaga sa kwarto nila o baka tumakas na, tumalon sa bintana, di ba? Kung saan na nakarating. Kasi meron mga nangyari yan na yung role ko nga sa bahay mula na sila ng teenager, dalhin nyo na lang dito yung kaibigan niyo sa tahanan ay sa bahay kaysa kayo tumira makitulog sa ibang bahay. Kasi at least nababantayan, nakikita ko. Kaya minsan pag late na yan, ang laging late yan ang dumarating si Janjan Talagang hindi ka matutulog hanggang hindi kompleto ang tahanan. Nagugulat sila, magkakasama sila mga 5 paakyat ng hagdan. Sana naman kayo galing? Nagugulat sila kasi nakapatay ang ilaw pero nakabantay pa lang sa pintuan. So, yung ba yung wag nating hahayaan kasi minsan nagtatry ba ng ga-adventure ba ng mga kalokohan. Ngayon, tayong mga magulang na doon, wag nating pabayaan, wag nating sukuan.
Kung gusto nating maging maayos ang buhay nila, hindi sila magdala ng kahihiyan sa atin, i-mold natin sila at bantayan natin sila ng maayos. Kasi sabi nga tayo, binigyan ng responsibility na yun. At naniniwala naman ako, kapag ang isang tahanan, meron talaga salita ng Panginoong Diyos. Minsan naliligaw, minsan nakakalimot, pero kailanman hindi totaling babagsak yun. Kasi nandun nga yung salita ng Panginoon. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you po, Sister Beth. Yan po. Sister Vicky. Amen. Ayan. Overtime na naman. Sir Ariela, pasensya na kasi magaganda po yung mga narinig po natin. Talagang Sister Beth, natutuwa ako. Kahapon nga si Jan nadaanan ako, doon ako sa may kumukuha ng panungkit ng sayote. Nadaanan, sabi siguro magkasama kami ni Mr. Benny. Sabi ko, dagdagan natin yung dadalhin mo sa church. Tapos nadaanan kami ni Jan, sabi siguro, yung dalawang matanda. Doon. So, nakakatuwa pagka yung mga anak natin, yung tulad ng sabi ni Ma'am Beth, na Christ-centered home. Ma-attend po natin po yun. Pag mula kay Ma'am Sheila, yung mga sinabi po nila, yung do not be weary in well doing, kay Ma'am Irene na nandyan, yung mga struggle, yung mga burden, wag susuko, magpatuloy, at kay Sister Benny na andyan na talagang pagtiyagaan talaga at makikita sa atin yung salita ng Diyos. Kaya tingnan po natin as a mother, ayun, maa-attend natin lahat yung mga sinabi ni Ma'am Beth, kay Ma'am Sheila, kay Sister Irene, Sister Benny, kung andyan yung endurance natin bilang isang nanay. Pag hindi po wala yung endurance sa atin, hindi natin mapagtatagumpayan yung mga gusto ng Panginoon sa ating loob ng tahanan. Hindi magiging Christ-centered po yan pag walang endurance. Tingnan po natin sa 2 Timothy. Totoo ako mula kay Ma'am Sheila. Sabi ko talagang pinagsama-sama kami na pagdating sa andun na yung nagkatugma-tugma na po. Na talagang, kaya sabi ng pastor natin, huwag natin baliwalain yung devotion, yung maaga pa ng privilege po natin at blessing po yun. Tayo lang po yung gumagawa ng ganito na makikita natin na talagang Panginoon po ang may plano nitong programang ito. Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 5. Sabi niya, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that were entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. Nung niligtas tayo ng Panginoon, talagang ginawa niya lahat-lahat. Hindi na tayo pupunta sa impyerno. Kaya andyan talaga. Lahat ng salita ng Diyos nasa atin. And if a man also strive for masteries, yet he is not crowned except he strive lawfully. Ayan. Mag-i-endure po tayo. Andyan po lahat ang challenge ng ating pastor. Binigay ng Panginoon ng ating pastor para mag-challenge po sa atin. Para magpatuloy po. Para lahat ng mga pinagkatiwalang mga gawain, lalong-lalo na po sa soul winning. Andyan, maglakad ka lang dyan, masasalubong mo yung pinagkatiwala ng Panginoon para masyaran mo ng salvation. At bilang isang nanay, sabi nga kanina na kahit may sakit ka, sabi ni Ma'am Sheila, ang gamot natin yung Word of God. Na sa totoo lang kahapon maglakad-lakad talaga kami ni Sister Benny. Kaya nga sabi ni Pastor, kahit wala kang sasakyan. Kami nga, ang tanda-tanda namin, kahit paika-ika dyan. Lakad-lakad. Minsan, pag mag-antay kami ng sasakyan mula doon sa mas mabuti pang maglakad kaysa yung mag-antay. At andyan, may masasalubong ka. Papunta at pabalik, makikita mo, matutuwa ka, maalis yung sakit ng paa, ng pagod mo, yung minsan yung sinishiran mo, ayaw kang pagbuksan o super busy. Pag uwi mo, pagkatas ng Bible study, ay makita mo yung biyaya ng Panginoon. Tulad kahapon, nadaanan ako nila pastor doon sa na sinishiran ko si Manang Raquel na yung nga, nakaka-bless kasi
Hala, sila pastor maglalakad. Sabi ko sa isip ko na yung nga, nung papunta kami ni Mr. Benny ay naglakad kami. Pero si pastor kasama si Belty, saka si Shadi. Nadaanan ako doon sa isang store na yung nga, yung lasinggero na pinapatira ni pastor dito sa church. Yung na-share ni pastor nung last week. Namatay nung isang gabi. Oo. Tapos kaya kalabi na ako ni Belty, pero patuloy akong sinasabi ko kay Manang Raquel, kung tumira, sabi kong ganyan, doon sa church, hindi pa namatay, sabi kong ganyan. Doon din, yung kung saan natagpuan siyang namatay, doon din natagpuan ni Pastor RJ, kaya inuwi dito sa church, siniran. Tapos sinabi na pag dito na, sabi daw niya, gusto ko nang tumira sa church. Yun, kuninto ko lahat kay Manang Raquel. Tapos sabi ko, sana totoong tumanggap nung siniran ni pastor, sabi ko, kasi nung kwan sabi kukuha daw ng damit, hindi na bumalik. Kung bumalik, di buhay pa sana, andun siya sa church, sabi ko ganyan. Tapos sabi ko, sana totoong tumanggap yun. Tapos sabi, ay oo, tulad si nanay ko, sabi ni Manang Raquel, 91 na, sabi ganyan. Sabi ko, magpahinga na siya. Basta Manang Raquel, ulitin mo pagka yung salvation, yung tanggapin si Kristo. Kasi tulad yan, yung lasing, kung totoong tumanggap yun, ayaw din na inilikha din ng Panginoon yun, sabi ko. Ganon yung buhay niya. Purpose ng Panginoon yun bakit natagpuan ni Pastor RG doon sa sa may Luwakan Airport, tapos doon din namatay sa sa may Luwakan. Sabi ko, kung bumalik, buhay pa. Sabi ko, ang sarap po doon sa church. Yung pala ando si pastor, kaya nung kinalabit ako ni Belty, andyan pala si pastor. Ayan si Pastor RJ, yung pastor namin, sabi ko kay Manang Raquel. So, andun talaga na yung sabi ni pastor na Biblia siya, pag may nasasalubong siyang nagsishare, nagsusulwining, may nakikita siya na nagba-Bible study, nagsishare po tayo na andun talaga, endurance talaga. Kung hindi po natin gagawin po yun, hindi natin, parating siya sabi ni Pastor RJ, nakita mo na ba yung power ng Panginoon? Yung kamay ng Diyos na, na sabi ko nga, kumikilos na bilang isang nanay. Talaga mula kay Ma'am Sheila, sa paggising pa lang. Huwag niyo isipin na yung bata lang mahirap gisingin. Hanggang tayong matatanda ay talagang andyan yung battle. Na pagka wala tayong tiyaga, hindi po tayo diligent, hindi po tayo continuous na sa lahat ng naririnig natin, hindi po natin i-apply, ay hindi po natin makakamtan yung vision natin na yung buong family, yan po yung nakalagay dyan. Na sa buong family ay makasama po natin na mag-i-enjoy po ng salita ng Diyos. Kaya tingnan po natin sa pag-i-enjoy po natin, tingnan natin sa verse, marami po tayong masasalubong na mga struggle, pero andyan yung salita ng Diyos na andyan din po. Tingnan natin sa verse 15, sabi niya po dito sa 15, na pag mag-injure po tayo, sabi niya, ito patuloy po na study to show thyself approved unto God. Yung sabi nga ni Ma'am Irene na tayo mismo, Mr. Benny, na makitaan na talagang ina-apply po natin, na kahit naturo ka ng turo kung hindi mo naman din ina-apply, na yung paulit-ulit na si pastor na china-challenge po tayo, pagtiyagaan, turuan yung anak natin. Kung hindi naman tayo sumusunod, paano po masusunod din yung anak natin? Nasabi niya dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ayun, na talagang ipapakita po natin na nagpapasakop po tayo sa authority, sa pastor na binigay ng Diyos. Yung hindi natin personally nakikita ang Panginoon, pero nagbigay po siya ng pastor. At salamat. Kahapon na challenge talaga ako Gusto kong tawagan si Sister Benny na, Sister Benny, punta pa tayo ulit sa isang Bible study. Sila pastor, pababa pa lang doon. Kaso, yung po, Sister Benny pauwi, dala-dala niya yung lulutuin niya. Ako naman, inaantay ko yung mag-aadobo daw ng vehicle sa Kadete. Kaya sabi ko kay Sister Benny, magpaano na ako para pag uwi ko, daanan ko na lang. Tapos ipipreser na lang natin kasi bukas, may Bible study sa Marcos Highway, may choir practice, tapos Sabado, ang dami na naman tao sa city para hindi na tayo mamalingke. So, yun po na ang sarap na sa mga gawain sa bahay. Pagdating sa hapon, sa totoo lang, kasi kahapon na umaga, sila
umatin ng devotion dito, diretso na siya sa sa BGS, tapos sa City Hall, tapos si Domar naman sa Saturation. So ako ang nag-alaga kay Makmak na andyan na siyempre sa gawaing bahay. Ang magpapalakas sa'yo talaga yung salita ng Diyos. Na sabi nga bilang isang nanay, na totoo lang, sabi ko nga sa mga kasama ko sa bahay na andito na, at kung nakikita nyo ako na hindi sumusunod, ganun din na hindi sila susunod. Pero hanggat pinagsama-sama tayo sa salita ng Diyos, sana yun yung nga, para may Christ-centered home, ay magpasako po tayo sa salita ng Diyos. Para kung paalalahanan, yung puro sama ng loob, kung salita ng Diyos naman yung dinidisiplina sa atin, ay hindi tayo sasama ang loob. Kaya yun, bilang isang nanay, talagang maraming burden, maraming struggle, pero doon pa rin po sa salita ng Diyos tayo magsasama-sama. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Ayan po, ang dami po nating viewers. Meron po tayong 30 viewers na hindi umaalis hanggang 6 o'clock. Sir Ariel, mothers are really a blessing. Your show of love speaks more than 1,000 words. Thank you po, Sir Ariel, sa inyong endurance at Sir Emilia, kasama po natin sa Google Meet. Good morning sa ating lahat. Kung Greg o Ricardo. So, kaya kulang lang application. At ang marinig ko din ng Wednesday ay isang dagdag sa akin kasi minsan hindi natin may ipagkaila na minsan bakit ganito, ganyan, naggaganito, bakit pag pala ganon, yung imbes na magganon magpasalamat at manalangin. Hindi yung puro bakit ganon. Kaya yan yung isang maganda sa nakikinig lagi para nadadagdagan lang yung kaalaman. At yun lang po. Thank you. Thank you po, Sister Emilia. Opo, maganda po talaga yung preaching ni Pastor RJ na yung katapatan ng Panginoon, yun yung mag-ano sa atin na hindi tayo mag-worry, hindi tayo mag-murmur, hindi tayo magreklamo. Instead, magpasalamat sa lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay. Ayan po. Andyan din po si Nanay Alicia sa Google Meet. Po yung letter J. Yan, mga full-time mothers naman ang kasama natin ngayon. Sister Jamaica. Good morning po sa ating lahat. Napakaganda na naman po ng ating napakinggan. At ako po ay sa totoo lang po hindi madaling magturo sa mga bata. Na andun na yung umiinit na yung ulo mo. Minsan nakakapagsalita tayo ng hindi magaganda. Ako minsan hindi ko na naano yung temper ko. Nakakapagsalita ako na hindi dapat. At nare-remind naman ako. Sabi ko, ala, Panginoon, patawarin niyo po ako kasi ano-anong sinasabi ko na gano'n na hindi na dapat. So, yun, unang-una, bantayan yung sarili. Dapat pag magturo tayo sa mga anak natin is spiritual tayo po. Kasi meron tayong masasabi kung na hindi maganda sa mga anak natin na maitatanim sa kanila kung padalos-dalos po tayo ng nung pananalita na hindi dapat nilang marinig. So, yung bis na maturuan, ay mas magre-rebelde pa po sila. So, yun yung pinagpipray ko sa sarili ko na yung pananalita ko na aayusin ko kasi yung napapakinggan nila sa akin kapag hindi maganda, maitatanim sa kanila at baka mag-cause pa ng rebellion nila sa akin. So, tuturuan ko sila by the principle of the Bible and yung ipapakita ko yung pagmamahal. So, yun naman po yung dapat. So, thank you po sa paalala, mga mother po na host. Thank you po. At yun lang po. Thank you po. Amen. Good morning po muli sa mga mothers. At thank you po sa mga natutunan. Ngayon ay ang panalangin ko ay may apply ko po lahat ng natutunan ko. Good morning po pala sa nanay ko na sa Taiwan. Nakikinig po siya. Hello, ma. Tuloy ka lang ha. Tuloy-tuloy lang.
Yan, amen. Good morning po sa inyo po lahat. Marami po salamat sa mga natutunan po ngayon. Halos ko isasama rin po ay endurance po. Nandun po talaga yung consistency at nandun po talaga na ang pinaka foundation po ng ating pamilya at lalo-lalo na po sa isang nanay ay yung salita ng Diyos. Kaya yun po na kapag dumating po anuman po yung challenge, yan, ay talagang makikita po yung katapatan ng Panginoon. Yan. Sa ngayon, patuloy po na prayer request din po, patuloy kay Makmak. At sabi ko nga po, habang yung time na talaga nagpapaliwanag yung doktor, habang nagpapaliwanag po siya, nagpipray po ako na sabi ko, Panginoon, katapatan niyo po ang makikita po sa buhay ni Makmak. Alam niyo po yan na mula sa chance sa inyo na po yan. Kaya yung alam niyo po na nagpapasalamat din po sa mga narinig na salita ng Diyos, na yun po yung nagbibigay ng peace, ng comfort. Tama po yun, yung sinabi po talaga ni Pastor po nung every Wednesday, na yung katapatan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng comfort na hindi magrereklamo, kundi magdidepend talaga sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yun po, thank you po. Good morning po sa lahat po. Maraming salamat po sa mga host po at yun nga po. Sa akin naman po bilang magulang din po, totoo nga po na nandun nga po talaga yung battle sa pagiging magulang sa mga anak. Pero sa akin naman din po na ay unti-unti na rin po na yung lalo na po yung kay Ma'am Jamaica din na pinag-pray ko na lang din po yung ugali din po ng anak ko at ganun na din po na yung gusto ko na din ginagawa ko na rin po sa sarili ko yung baguhin ko yung pagtuturo sa mga anak ko, yun lang po. Amen. Ayan po. Salamat po sa inyo na mga nanatili sa ating Facebook Live. Ayan po, Sister Agapita. Good morning. Sister Nelda Bore. Lanilin Manansala de la Cruz. Thank you po. Sister Heidi Sanet. Amen po. Ma'am Vicky. Sister Reyes Seguenza. Amen. Sister Good Vicky. morning. Ani Gabaldon Briones, Sir Ariel, Sir Brad Percival Lagadan, Mark Tabliso is watching, Evangeline ODM. Meron pa po bang Sir Bing, taga Sao area. Nakauwi ka na ba? Sabi niya, see you in 2020, ay 30. Yung pala 2030. Kala ko sa US pupunta, yung pala sa Palawan. Palawan po. Sister Bing Bing, sa Sunday Church ka na. Amen po, Sister Emilia. Tuloy-tuloy lamang po tayo at yung salita ng Diyos, yun po talaga yung ating gabay, yun po talaga yung ating kalakasan bilang mga nanay sa araw-araw. At patuloy po namin ipapanalangin ang inyong buong pamilya. Si Maureen Wayaway and Chad Castro. Ano po yung pangalan ng apo nyo? Maya Castro. Pornay? Hindi po. Lina, kumusta ka na? Sige po, ilagay niyo po sa ating sa ating group chat para ipanalangin natin yung inyong pamilya. Sister Raquel, amen. Thank you po ulit mga mothers. Lalo na po sa host, tunay nga po napakahalaga talaga yung excellent spirit na mananatili sa atin lalo na pagdating sa pagtuturo po. Thank you po sa natutunan po ulit. Yan, Sister Raquel. Maraming salamat. Sister G. Abad Arong. Amen po mga mothers. At doon lamang po nagtatapos ang aming morning devotion ng mga mothers at bukas po ay family morning devotion. Tuloy-tuloy po tayo na makinig ng salita ng Diyos. Po. Hingin ka po, Sister Benny, mag-closing prayer. Hindi po. Nalangin po tayo, dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon na sa napakinggan pong mga salita niyo Panginoon sa naihayag po na at nawa Panginoon ay ito po ay maging mapulot at maging aral po sa bawat isa Panginoon ng mga salita niyo. At dalangin po namin ang lahat po ng mga mothers dito, Panginoon, si
si Ma'am Sila, Ma'am Beth, Ma'am Vicky, Ma'am Irene, Ma'am Cherry, Ma'am Jamaica, Ma'am Tin, and Ma'am Risa, Panginoon, na patuloy nga po, Panginoon, na kung ano man po, Panginoon, ang mga struggle ng bawat isa sa mga anak, sa family, sa lahat, Panginoon, ay kayo po ang mag-alis nito, Panginoon, at because mapalitan po, Panginoon, lahat ng sasalita nyo lang, Panginoon, na pagbubulay-bulayan ang lahat po ng mga dapat pong gawin bilang isang nanay, Panginoon. At sa amin pong paghiwa-hiwalay, Panginoon, sa amin pong gagawin sa maghapon ay kayo po ang manguna, Panginoon, ang saturation, ang mga Bible studies at lahat po ng mga gagawin pa mula po sa nanay, sa tatay, sa mga anak, Panginoon, ay kayo po ang gumabay. At sa araw po ng bukas, Panginoon, ang family devotion po sa pangumuno po, Panginoon, ng aming mahal na pastor, Pastor RJ, at mga tatay, Panginoon, na andun pa rin po ang salita niyo, Panginoon, ang mangunguna. At sa amin pong pag-iwalay, Panginoon, ay kayo po ang mag-ingat sa bawat isa. At patuloy niyo nga po kami, Panginoon, na puspusin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa lahat po ng amin pong gagawin. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakasala at pagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And good morning po. Thank you so much, Sister Emilia. Tulog na po kayo. Sister Laila. Friday na next week. You may wonder why I do what I do and why I have given my life to serving Jesus and doing His will, working for Him day and night. Well, I can't explain it, it's simple but true, and I started not too long ago. When God made a change, He made a difference, places love deep in my soul. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. Though I'm not fit to be a servant, Jesus has made me an heir to an eternal kingdom way up in heaven that God has gone out to prepare. That's why I'll serve Him while there is still time before the day comes to depart. And what keeps me going and so determined is this love down deep in my heart. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. It makes me want to tell everybody I see about this love that's down deep